Magandang araw, JIP. Nariyan sa screen ang sample ng gabunan t-shirt kapag suot. Ayan, ako yung model ng damit. Sobrang solid niyan kaya sana umorder na kayo sa ating Shopee account. Nariyan yung link sa comment section. Order na kayo, JIP, para maihabol ko na kaagad. At syempre, dumating na sa iba yung mga damit at maraming salamat sa pagbibigay ng review at pagme-message sa ating Facebook page. Na-appreciate ko yung pagsuporta nyo sa ating mga damit. Muli sa mga gustong humabol, nariyan yung link sa comment section. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gudo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Nang mga panahong ito, kasalukuyang namamasukan sa Maynila bilang isang trabahador sa paggawaan ng goma si Gudo. Mula siya sa isang etnikong pangkat ng Panay. Minabuti na lang na wag ng pangalanan ang tribo dahil hanggang sa ngayon ay nabubuhay pa din ang ilan sa mga karakter ng ating babanggitin sa kwento. Unang beses pa lang makarating ni Gudo sa Maynila ng mga sandaling iyon. Kaya ilang beses din siyang naloko ng mga mapagsamantalang tao hanggang sa makilala niya ang kaibigang si Tonel. Laking probinsya din, pero gamay niya ang ugali ng mga tao sa lugar. Hindi man naging madali ang buhay ni Gudo sa Maynila. Nagawa naman niyang makipagsabayan sa modernong mundo at bagaman walang pinag-aralan. Natututunan naman ng binata ang lahat ng aral na maidudulot ng magulong lansangan ng syudad. Masipag at napakadedikado ni Gudo sa kanyang trabaho. Kaya naman kinagigiliwan ito ng among incheck. Kadalasan ay isinasama pa siya nito sa kanilang tahanan upang kumain. O hindi kaya naman makipag-usap lang. Interesado kasi ang dayuhan sa naging buhay ni Gudo noong nasa kandili pa siya ng kanyang tribo. Inilahad din ng binata ang kanyang dahilan kung bakit nito iniwan ang tahimik na buhay sa syudad at namuhay sa magulong syudad ng Maynila. Ito ay upang magkaroon ng pagkakataong may ahon ng sarili sa kahirapan at matulungan ang kanyang pamilya. Ngunit napagtanto ng binata na hindi pala ganun kadali mamuhay sa lungsod. Mabuti na lang at napunta siya sa isang mabuting tao kagaya ng kanyang amo. Buti ako hanap tao kagaya mo. Masipag, matyaga at hindi reklamo sa lahat ng trabaho. Huwag ka alala. Ako bahala sa'yo habang ikaw andito pagawaan. Hindi ikaw gugutom. Wika ng kanyang amo. Naitago na lang natin sa pangalang Mr. Ching. Maraming salamat po, boss. Ako nga po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil kung hindi niyo ako tinanggap, malamang nasa lansangan ako pupulutin eh. Tugon ni Gudo. Sa maraming taon nitong pagtatrabaho sa paggawaan, inakala ng binata na doon na siya tatanda. Ngunit isang pangyayari ang naging dahilan ng pamamaalam ni Gudo sa paggawaan upang bumalik sa kanyang pinagmulan. Isang kamag-anak mula sa probinsya ang dumating at may dalang masamang balita. Ayon dito, namatay ang ama ni Gudo. Kasalukuyang nakaburol sa kanilang tahanan. May kaugalian kasi ang pangkat na pinagmula ni Gudo na hindi maaring ilibing ang yumao hanggat hindi nakukumpleto ang lahat ng kaanak nito. Pagkatanggap niya ng balita, kagad siyang namaalam sa amo. Nung una ay ayaw pa nitong pumayag ngunit bandang huli ay sumang-ayon din ito. Ikaw para ko na anak eh. Sa lahat trabador dito, aking paggawaan ikaw pinakamaaasahan. Kaya ayoko sana ikaw uwi. Pero wala ko magagawa kung yan gusto mo. Akin lang hiling, sana ikaw balik sa akin.
Wika ng amo. Kinabukasan, laking gulat ni Gudo dahil amo niya mismo ang bumili ng kanyang tiket pauwi. At bago tumulak, nagbitaw ng pangako si Gudo sa kanyang amo. Pangako po, pagkatapos po ng libing babalik po ako, kaya wag niyo po akong papalitan ha. Matapos ng pag-uusap, kagad na ding umalis ang sasakyan ni Gudo papuntang pier. At habang nasa barko, kinakausap siya ng kamag-anak at nagulat ang binata sa totoong dahilan ng pagkamatay ng ama. Huwag ka sanang mabibigla, Gudo. Pero kailangan mo kasing malaman. Hindi ordinaryong kamatayan ang nangyari sa tatay mo. Alam mo naman kung gaano siya kalakas, hindi ba? At simula nang umalis ka, wala pa ring nagbago sa kanyang kondisyon. Natagpuan namin ang tatay mo sa tabi ng ilog. Wala nang buhay at wasak ang tiyan. Ayon kay Babaylang Ayong, ang mga sugat ay gawa sa matatalas na kuko. Nakakuha din siya ng ilang bakas na magpapatunay na nakipagbuno sa isang aswang ang iyong ama. Wika ni Endong. Hindi napigilan ng binata ang galit, kaya naman nasakal nito ang kaanak. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang lahat? Alam mong isa sa mga dahilan ko sa pag-alis ay ang kalaban nating angkan. Wala na sana akong balak na bumalik pa dahil gusto kong mamuhay ng mapayapa. Medyo napalakas ang boses ni Gudo. Kaya naman pinagtinginan sila ng mga tao sa barko. Alam ko, Gudo. Pero wala nang iba pa mula sa ating tribo ang maaaring pumigil sa kanila. Ikaw ang tagapagmana ng iyong ama. Hindi lang ng kanyang pagiging pinuno, kung hindi lahat ng kakayahan niya sa pagkababaylan. Alam mong wala siyang ibang tinuruan na mga pamamaraan niya kung hindi ikaw lang. Sabihin mo, maaati mo bang talikuran ang ating tribo habang unti-unti tayong nauubos? Tanong ni Endong. Agad naman siyang binitawan ni Gudo at umalis. Pinili ng binatang iwasan muna ang pakikipag-usap dito dahil hindi niya makontrol ang kanyang galit. Pagdaong ng barko sa pantalan, hindi na nagsayang pa ng oras si Gudo. Agad siyang naghanap ng masasakyan papunta sa kanilang pamayanan. Medyo malayo ang kinaroroonan ng kanilang lugar, kaya naman wala masyadong nagpupunta dito. Swerte lang ng binata dahil may isang mag-uuling na papauwi. Dadaan sa kanilang lugar kaya naman nakisabay na ito. Nang dumating si Gudo sa kanilang baryo, kagad siyang sinalubong ng mga matatanda. Maligayang pagbabalik, Gudo. Ngayon nandito ka. Muling mabubuhayan ang ating mga kasama. May paghihiganti na sa wakas ang kamatayan ng iyong ama. Wika ng isa sa mga nakakatanda. Bago tayo magpatuloy, kaunting pagpapaliwanag muna tungkol sa pinagmulang tribo ni Gudo. Bago pa man masakop ng Espanya ang bansa, laganap na sa kapuluan ng Panay ang pangkat etnikong kinabibilangan ni Gudo. Kasama sila sa iilang pangkat na mas naunang mamuhay sa bansa. Mula sila sa kapuluan ng Indonesia. Naglakbay papunta sa bansa at piniling dito manatili. Hanggang sa kasalukuyan ay umiiral pa din ang kanilang kultura at mga paniniwala. At ang mas nakakamangha pa sa pangkat na ito, lahat sila ay may kaalaman sa aral ng kalikasan o pagkababaylan. Sinisikap ituro ng mga nakakatanda sa mga bagong sibol ang mga kakayahang ito para sa pagpapanatili ng kaayusan at balanse sa paligid. At ang maigpit nilang kalaban ay ang pangkat mula sa Malaysia. Sa pamamagitan din ng paglalakbay ay narating nila ang kapuluan. Binalak ng mga itong agawin sa mga Indones ang pulo ng Panay. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil sa kakaibang kapangyarihang taglay ng mga ito. Hanggang sa pinili ng mga Malay ang humingi ng tulong sa diwata ng kailaliman
Ito ang nagkalob sa kanila ng kakaibang kapangyarihan at lakas. Ngunit ang kapalit nito ang pagpatay at pagkain nila ng laman ng tao. O sa madaling sabi, naging aswang ang pangkat ng mga malay. Dito nagsimula ang daang taong digmaan ng dalawang pangkat sa bansa. Balik tayo sa kwento. Si Tandang Bulang ay ilan lang sa mga nakakatandang babaylan ng pangkat. Isa din siya sa naging guro ni Gudo. Itinuro ng matanda sa kanya ang lahat ng kaalaman tungkol sa pagpapagana ng mga inkantasyon, maging ang pagtawag ng mga espiritong gabay na maaari niyang gamitin sa pakikipaglaban. Si Tandang Bulang din ang kinilala ng binata bilang pangalawang magulang dahil kapatid ito ng yumaong ama. Hindi ko po akalaing muling sasalakay ang mga aswang. Tatay Bulang, pwede niyo bang makita ang nakaraan? Gusto ko pong malaman ang buong pangyayari sa pagkamatay ni tatay. Wika ni Gudo. Walang problema. Pwede nating gawin yon pero binabalaan kita. Kung ano man ang makikita mo, panatiliin mo ang presensya ng pag-iisip at huwag kang magpapadala sa iyong galit. Tugon ni Tandang Bulang. Inaya nito si Gudo na pumasok sa kanyang kubo upang doon isagawa ang ritual ng pagbabalik tanaw. Sa kalagitnaan ng ritual ay biglang napadilat si Gudo. Nakita niyang nakikipag-usap ng maayos ang kanyang ama sa mga pinuno ng kalabang tribo. Ginawa niya ito para sa lubos na kapayapaan sa pulo. Ngunit sa kabila ng mabuting intensyon, pinapatay pa din siya ng mga aswang. Sapat na ang mga nakita ko para masabing nagdeklara sila ng digmaan laban sa atin. Wika ni Gudo. Kagad siyang lumabas ng kubo at tumuloy sa burol ng ama. Agaran nitong ipinag-utos ang pagpapalibing at paghahanda para sa laban nila sa mga aswang. Matapos ang libing ay kinausap ng binata ang kanyang mga kapatid. Lahat sila ay sang-ayon sa gusto niyang mangyari. At dahil bilang nakakatanda sa lahat, siya ang naatasang pinuno ng pangkat na tutugi sa mga aswang. Ngunit bago pa man nila ituloy ang kanilang mga balak, iginawad kay Gudo ang pinakamataas na katungkulan sa kanilang tribo. Simula sa araw na to, kinikilala ka ng mga nakakatanda bilang pinuno at lahat ng magiging pasya mo ay kautosan para sa lahat. Nasa likod mo kaming mga babaylan bilang tagapayo. Ngunit ang kapalit, sasailalim ka sa batas ng kalikasan at ang lahat ng magiging kilos mo ay babatay sa alituntunin nating mga babaylan. Wika ni Tandang Bulang. Sumang-ayon si Gudo sa lahat ng sinasabi ng matanda. Matapos ang seremonya ng pagpapasa ng katungkulan, kinausap ni Gudo ang kanyang mga katribo upang hingin ang kanilang basbas. Hindi naman nagdalawang isip ang mga ito dahil ang gustong mangyari ng mga babaylan, maipagigante ang pagkamatay ng isang butihing pinuno. Salamat po mga mahal kong nakakatanda. Ipinapangako ko po sa inyo, lilipunin ko ang hukbo ng mga aswang na pumatay sa tatay ko. Tugon ni Gudo. Matapos ang pag-uusap nila ng mga nakakatanda ay muling pumasok sa tahanan si Gudo. Kinuha niya ang mga dating kagamitan. Nakita naman siya ng kapatid at kaagad na pinuna. Hindi ko akalaing muli kong makikita ang mga gamit mo, Manong. Sa huli kong natatandaan, ginamit mo ang pana at punyal mo nung nakipagsagupaan tayo sa mga rebeldeng Moro. Pero ngayon, muli kang sasabak sa digmaan. Nag-aalala ko para sa'yo, Manong Gudo. Wika ni Libaw. Nilingon siya ng kapatid at hinawakan sa balikat. Ito ang kapalaran natin, Libaw. At ito ang dapat maganap. Sinimulan nila ang digmaan nito kaya tatapusin ko lang at huwag kang mag-alala.
Dahil may patnugot ako ng mga nakakatanda at alam kong hindi rin tayo papabayaan ng mga diwatang gabay. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng magkapatid, dumating ang inutusan niyang magmatsyag sa paligid. At ayon dito tuwing gabi ay naglilibot ang mga aswang sa kapatagan upang mangbiktima. Dagdag pa nito, ito ang paraan ng mga kalaban upang ipakita ang kanilang bangis. Kung ganon, sasalubungin natin sila. Ihanda niyo mga sarili sa pinakauna nating pakikipaglaban. Utos ni Godo. Kaagad namang nagsikilos ang mga kasamahan. Ipinagbigay alam niya din ang mga mangyayari sa mga nakakatanda. Matapos ang pakikipagpulong, kaagad na silang lumakad. At bago pa man sila makalabas ng pamayanan, tinawag ni Tandang Bulang si Godo. Sandali lang, Godo. Mukhang may nakalimutan kang dalhin. Wika nito habang ipinapakita ang isang sisidlang gawa sa inabing dahon ng buri. Halos isang dipa ang haba nito. Medyo may kabigatan. Kaagad namang binuksan ng binata ang sisidlan. Nanlaki ang mga mata dahil ang laman ng sisidlang iyon ay kampilan ng yumaong ama. Pero, Tatay Bulang, hindi ko po maaaring gamitin ang sandatang to. Nakatalaga po ito sa totoong pinuno ng ating tribo. At alam kong hindi po ako yun. Kaya ipagpatawad po ninyo kung hindi ko matatanggap ang kampilan ng aking ama. Tugon ni Godo. Ang kampilang tinutukoy ng binata ay ang simbolo ng pamumuno ng kanilang angkan. Hindi naramdaman ni Godo na ito ang kanyang kapalaran dahil hindi naman ito ang nais ng kanyang ama para sa kanya. Nagkakamali ka, Godo. Hindi ka nakatayo sa harap namin ngayon kung hindi ka karapat dapat maging pinuno. Simulat sa pool, ikaw na ang bukang bibig ng iyong ama para humalili sa kanya. Kaya tanggapin mo ang sandatang ito. Maging ang simbolo ng katapangan para sa iyong nasasakupan. Kinuha ng binata ang kampilan sa kamay ni Tandang Bulang. Naghiyawan ang mga kasamahan nito. Ramdam ni Godo na muling nabuhay ang moral sa kanyang tribo dahil sa pagtanggap niya ng katungkulang iniatang sa kanya ng mga nakakatanda. Habang papalapit sila sa labasan ng kanilang baryo, nakita ni Godo na nakahilera sa gilid ng daanan ang mga nakakatandang babaylan. Nag-uusal ng mga inkantasyon ang mga ito at nagsasaboy ng mga bulaklak bilang pagpupugay sa kanilang bagong pinuno. Bago pa man tuluyang makalayo, nilingon ng binata ang kanyang mga kasamahan at nagsalita. Hindi magiging madali ang kakaharapin nating laban. Alam kong ang ilan sa inyo ay minsan na ding sumabak sa laban ng kagaya nito. Ngayon pa lang ay humingi na ako ng kapatawaran kung sakaling bibiguin ko kayo. Ngunit isang bagay lang ang may papangako ko. Katarungan para sa mga nalagas nating katribo. Muling nagsigawan ang mga kasamahan ni Godo. Kasunod ng sigawang iyon ay ang dagungdong ng mga paa ng kabayo. Napalingon ng binata sa gawing silangan ng pamayanan. Nakita ang napakarami pang mga mandirigma mula naman sa pangkat ng mga isarog. Sa mga hindi nakakaalam, ang mga isarog ay isa sa kinikilalang kauna-unahang tribo ng Panay. Pinaniniwala ang nagtataglay ang mga ito ng pambihirang kakayahan sa mahika. Nagagawa din ng mga itong magbago ng anyo depende sa kanilang antas. Ang ilan sa mga ito ay may kakayahang tumawag ng mga elemento mula sa kabilang mundo. May ihahalin tulad sila sa mga manggagaway. Ngunit higit na malawak ang kaalaman ng mga isarog kung ikukumpara sa mga ito. Isang karangalan ang makipaglaban kasama ang pangkat mo, Godo. Hindi ko akalaing tatanggapin mo ang katungkulang pinangarap ng iyong amang mapa sa kamay mo. Masaya ako dahil ginawa mo yon.
At ako bilang pinuno ng mga isarog, sumusumpa ng katapatan. 10 ng aking mga mandirigma. Nangangako kaming iaalay ang buhay para sa ikakapayapa ng lahat. Wika ng pinuno ng mga isarog na si Libong Kugon. Natawa na lang si Gudo sa sinabi nito. Kung hindi niyo na itatanong magkababata ang dalawa, kilalang kilala ng binata ang pinuno ng kabilang pangkat. Naririnig mo ba yung sarili mo, Libong Kugon? Parang iba ka na sa dating nakilala ko. Masyado kang makata, kaibigan. Ikinagagalak kitang makita, Libong Kugon. At isa ring karangalan ang makipaglaban sa tabi mo. Nang mga sandaling iyon, umabot sa mahigit 500 ang mga mandirigbang nasa ilalim ng pamumuno ni Gudo. Karamihan sa mga ito ay mga asog o mga mandirigmang babaylan. Ang ilan ay mga ngaso at ang mga tagatugis. Lahat sila ay may angking kakayahang pagalingin ng sarili. Nang marating nila ang hangganan ng teritoryo, nagpasya si Gudo na doon magtayo ng maliit na kampo. Mainam ito para mabantayan nila ang lumalabas at pumapasok sa kanilang lupaing nasasakop. Nang maihanda na ang lahat ng depensa, nag-utos na si Gudo ng ilang manunugis upang manmanan ng paligid. Ang mga manunugis ay binubuo ng ilang mandirigma mula sa mga isarog at ilang pantas mula sa angkan ni Gudo. Gamit ang mga alagang hayop, nagagawa nilang malaman ang kaganapan sa paligid nang hindi umaalis sa kanilang kinakatayuan. Mukhang seryoso talaga to, kaibigan. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ako sumali sa digmaang ito? Ilan din sa mga kalahi ko ang pinatay ng mga aswang. Kabilang noon ang aking asawa at kakasilang palang na anak. Nagulat ang binata sa sinabi ng kaibigan. Ang buong akala niya ay laro lang para kay Libong Kugon ang laban. Ngunit nang marinig niya ang buong kwento, napagtanto ni Gudo na may malalim na dahilan ng kaibigan. Naunawaan ko, kaibigan. Isa tayo ng dahilan. At kung ako nga ang tatanungin, ayoko na sanang humantong sa ganito ang lahat. Ang buong akala ko ay kinilala ng mga aswang ang kasunduang ginawa ng aming mga ninuno. Pero mukhang lumabas na naman ang kanilang pagkatraidor. Tugon ni Gudo. Napailing na lang si Libong Kugon at muling nagsalita. Hindi ko alam kung bakit iniisip mong tutupad ang mga demonyong yon sa kasunduan. Alam mo namang sariling kapakanan lang iniisip ng mga yon, hindi ba? Ang mahalaga para sa kanila, malamnan ang kanilang mga sikmura at nagkataong tayong mga tao ang kanilang paboritong pagkain. Habang nagtatawanan ang dalawa, isa sa mga tagatugis ang dumating at may dalang ulat. May namataan kaming pangkat ng mga hindi kilalang tao malapit sa paanan ng bundok na yon. Hindi kami makalapit ng mabuti dahil napakakapal ng habog sa lugar. Hinala namin mga aswang yun, pinuno. Wika ng tagatugis. Nagkatinginan si Gudo at Libong Kugon. Ilan ang bilang nila? Oo nga, ilan ang bilang nila? Sa tansya ko po, 8 po sila, pinuno. Matapos magbigay ng impormasyon, kagad na dinampot ni Gudo ang kanyang pana at kampilan. Ganon din ang ginawa ni Libong Kugon. Dating gawin, Libong Kugon. Kunin mo ang nasa kanan at ang akin ay nasa kaliwa. At sa inyo, walang susunod. Magpapainit lang kami ng kaibigan ko. Matapos magbigay ng kautusan, kagad na ding lumakad ang dalawa. Nakaugalian nilang mangaso ng sabay. Ganon ang palagi nilang ginagawa. Pagdating nila sa sinabing lugar ng tagatugis, nakumpirma nila ang ulat at positibong ang aswang ang mga ito. Mga walang iya.
Ano kayang binabalak ng mga to? Pwes, tignan natin. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating channel, ang susunod na episode ng Tribo ng Babaylan kontra Angkan ng Aswang. Huwag nating kalimutang mag-comment ng #GD at #GDFilms at subscribe na rin kayo sa isa pa nating YouTube channel na JD ang pangalan. Nariyan ang link sa comment section. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.